bango dito sa pinagbibidyohan ko mga katipid tips. Ang bango ng amoy nito. So napanood nyo na po ba yung ating latest upload na mabentang palamig? Ang sarap nun mga katipid tips. Kahit matunaw yung yellow, may lasa pa rin. So ngayon, bibigyan natin siya ng kapartner. Kaya gagawa po tayo ng grilled pizza sandwich pang negosyo. Kaya panoorin nyo po hanggang huli. Step by step po natin yung gagawin. At syempre, kung pang negosyo, mahalaga po yung pinakang costing po natin. Magkano nga ba ang kailangan po nating puhunan dito sa pag-uumpisa ng grilled pizza sandwich? So kung paano po gagawin, tara, umpisahan na po natin. I-ready po muna natin yung ating gagamitin at Hawaiian flavor yung gagawain po natin. So gagamit ako ng tomato sauce, pero mas better na gumamit na po tayo ng pizza sauce para ready-made na, 'di ba? Hindi na tayo magmi-mix pa ng ibang ingredients kasi dito is gagamit pa tayo ng basil leaves para mas sumarap po yung ating tomato sauce. So hahaluin lamang po natin 'yan and then iset aside po natin. At gagamit din po tayo dito ng pineapple tidbits. So merong durog na pong nabibili nito, kaya lang ito yung available dito sa bahay. So ito na po yung gamitin po natin. Ang gagawain ko po dito, gagayatin ko lamang po ito ng maliliit na tulad po nito. Gagamit din po tayo ng bell pepper. So ito hindi ko na binili kasi ito ay kinuha ko lang sa tanim namin sa paso. Ang dami ng bunga. So gagayatin lamang po natin yan ng maliliit. So mahalaga po ito dito sa ating pizza flavor kasi nagdadagdag ng sarap at bango ng ating pong pizza. Isunod na din po natin ang white onion and then gagayatin din po natin ito ng maliliit na tulad po nito. At ito pong ating ham, pinirito ko na po yan. And then gagayatin po natin yan ng square na maliliit. Bali ang brand po niyan ay Bida at 9 pieces na po yun. So nagkakahalaga lamang po siya ng 55 pesos. At yung cheese na gagamitin natin is slice na para hindi na tayo mahirapan. Danes brand at 22 pieces na po ito. Nagkakahalaga lamang po ng 80 pesos. At gagamit po tayo dito ng margarine. So mamaya ipang babrush po natin ito sa tasty na gagamitin po natin. So kahit anong tasty pwede po natin gamitin. So sa bakery supply po ako bumili. 50 pesos po ito at 22 slice na po yung makukuha po natin dito. At ito pong gagamitin natin na pang grilled. Ito po ay na-order ko online. So, kapag umorder kayo nito, ganitong itsura yung dadating sa inyo, naka-box, and then i-assemble lamang po natin na tulad po nito. So, madali lamang po siya. So, nagkakahalaga lamang po ito ng 249 pesos. So, kung gagawin natin siyang business, so yung 1,000 pesos is makakapag-umpisa na po tayo ng grilled pizza sandwich. Gagamitin po natin, dapat po ay naka-ready na para pag may umorder, bumili. So, grilled na lamang po tayo ng grilled. Okay? So, itong ating tasty, mga tinapay na gagamitin natin, yan. Mas better din na nakalagay sa isang Tupperware na merong takip para malinis tingnan at mas mabilis kumuha. So, yung pinakang dulo po nitong ating tasty, hindi na po natin ito isasama. Hindi pa ito luto pero ang bango-bango na, sarap na ng amoy. Lalo na siguro kapag luto na. Di ba? So, ito po ay na-order ko online. So, maglalagay po ako ng link kung saan po tayo o-order. Isa-center lamang po natin yung ating sliced bread. And then, maglalagay na tayo ng pizza sauce. Estimate na sa 1/2 tablespoon. And then, yung cheese na ilalagay po natin ay isang buo na para overload, para mas masarap. And then, yung ating ham, yung bell pepper, onion, pineapple. So, tika-kaunti lamang naman po yung ilalagay po natin dito. Pagkatapos, isasarado lamang po natin yan. Estimate 2 to 3 minutes. Kailangan bali-balig na rin po natin ito para hindi po kaagad masunog. Lulutuin lamang po natin ito sa mahinang apoy para hindi bigla ang pagkakaluto. Para yung pinakang loob is maluto, mag-melt yung pinakang palaman natin sa loob. So, mas babango at masasarap yung ating pong grilled pizza sandwich. Pagkahango, papahidan po natin agad ng margarine para
naa-absorb nung ating tinapay. So, ito naman po ay optional po lamang. Pero nakakapagdagdag siya ng flavor. And then, kapag merong bumili, diretso na po kaagad sa supot. 'Di ba? So, itong ating grilled pizza sandwich is hindi halatang tinipid. Mas overload pa siyang tiningnan. Kasi kumbaga, yung ating cheese nakalabas na and then makikita natin yun talagang pinakang palaman ng ating pizza sandwich. Isa pang optional para mas mabilis, so pwedeng i-assemble na natin bago natin ilalagay dun sa atin pong grilled pan. So yung pinakang palaman natin, isa-center lamang po natin. Kung nagke-crave kayo sa pizza, so ito na yung murang version. So matikha lamang po tayo ng ganitong grilled pan, so mura lamang naman po ito. So cravings, satisfied din po kayo dito at maganda din siyang gawing extra income. So, kapag isang buo yung cheese na ginamit po natin is magkakaroon siya ng ganang labis. Talaga naman nagpapaganda dito sa hitsura niya. Okay? Ngayon, kapag hinati po natin ito, so ang bango ng amoy nito, talagang nagugutom ka sa amoy nito. Pinakang gilid is malutong, yung gitna naman po ay malambot. Kapag hindi natin ito pinahida ng margarine, yung pinakang labas, lahat po siya ay malutong. So, ito pong Hawaiian flavor is the best dito sa ating grilled pizza sandwich. At madami pa pong pwedeng pagpilian ha. Pwedeng magawa tayo ng classic lang, pwedeng cheese lang, pwedeng hotdog and cheese, pwedeng hotdog and ham. Dito, pwede rin creamy chicken or creamy tuna, creamy beef. At dito, pwede rin tayong gumamit ng mozzarella cheese. Yung variation, merong classic at meron din naman pong special. Pwede natin itong ibenta ng per piraso or pwede rin naman po ng maramihan. Yung ilalagay natin sa tab na may 3 piraso, 4 piraso. So, halimbawa, di ba, kung street food, pangmasa, so kahit supot is okay na po yun. Pagkaluto, shoot na agad natin dito sa supot na gagamitin po natin. So, malay natin, di ba, pumatok po ito sa lugar po natin. So ngayon, atitipid tips, magkano naman po natin pwedeng ibenta po yan per piraso. So ngayon, mag-costing na po tayo. So idea at mabilis ang costing dito po sa ating grilled pizza sandwich. So dito po sa ating pinakang tasty, 50 pesos, sa bakery ko po yan nabili. And then 22 pieces yung makukuha po natin. So kapag dinivide po natin yon, may puhunan po na 2.27 po kada isang tinapay. So sa cheese naman po natin, bali ito po ay 80 pesos at 22 pieces na po yon. So kapag dinivide po natin yon, 3.63 po kada isang cheese. So i-costing na po natin itong isang grilled pizza sandwich. So umpisahan po natin sa tinapay, 2.27, isang cheese, 3.63. Ngayon, para hindi lang po ganun kahaba yung video po natin, pagsasama-samahin na po natin, kasi tigkakaunti lamang naman po. Yung ating ham, yung ating pizza sauce, yung ating pineapple, and then white onion, bell pepper, kung magpapahid po tayo ng margarine. Okay, so sabihin na po natin na 6 pesos. Kasi dito, sa ginawa po natin ito is madami na po yung paglalagyan. At ngayon, kung bibilhin po ito, so syempre gagamit po tayo dyan ng packaging. So, supot na maliit. So, sabihin na po natin na piso, pero labis-labis pa po yun. Kasi itong ganito is mura lamang po. 100 pieces na po kapag bumili po tayo. So, kaya ang total po ng ating grilled pizza sandwich at saka packaging ay 12.9. Ngayon, magpa-plus pa po tayo ng gas at saka labor. So, sabihin na lamang po natin na 2.1 kasi isang grilled pizza sandwich lang naman po yung pinag-uusapan po natin. So, kada isang piraso, meron po tayong dagdag na 2.1. Kaya ang total na po ng pinakampuhunan po natin dito ay 15 pesos. Okay, so diba, ang mura lamang po ng pinakampuhunan po natin. So, ito, pwede nating ibenta ng 20, 25, 30, 35 pesos. So, depende po yan sa ipapalaman po natin. So, itong ginawa po natin ito, pwede nating presyohan ng 25 pesos to 30 pesos. Pero ako, tutuusin ko siya sa 25 pesos. Kung meron bumili, di ba, nag-abot ng 50, baka 2 na yung bibili niya. Kung nag-abot na 100 pesos, baka 4 na yung bibili na. So, mas mabilis bumalik yung pinakang puhunan at tubo po natin. So, kapag 25 pesos yung bentahan, minus yung puhunan, so may tubo po tayo na 10 pesos po kada isang grilled sandwich. So, ipagpalagay na lamang po natin para meron po tayong idea. Dito po sa isang tasty, kapag napaubos po natin yung 22 na slice,
So, posible tayong tumubo, di ba, ng 220 pesos po sa isang balot po ng Tasty. And imagine mga katipid tips, makalimang balot po tayo ng Tasty, so nasa 1,000 po yung posible po nating tubuin sa isang araw. So, gagalingan lamang po yung diskarte natin dito, yung sipag, hindi po imposible na kumita po tayo ng 1,000 at pwedeng mas higit pa. So, sa nakakaraan nating video, madami na po tayo dyang inumin na ginawa. Pwede din natin ditong i-partner. So, di ba? Malaki po yung posible po natin tubuin basta sasamahan po natin ang sipag at tiyaga. Okay, so ngayon kita-kits po ulit sa next video po natin. Okay, so meron po tayong FB page siya. Pwede nyo din po akong i-follow dyan para updated po kayo sa mga ganap natin everyday at sa i-upload po natin. Okay? See you next video. Bye!